Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ito po ang ikatlong araw ng espesyal na edisyon ng aming palatuntunan kung saan mula dito sa Dumaguete City, Negros Oriental ay ihahatid namin sa inyo ang mga kapanapanabik na aksyon at kaganapan sa daigdig ng palakasan. Kung dati ay kilala ang Dumaguete City bilang the land of the gentle people, ngayon ay itatampok naman ng lungsod ang maalab na tagisan ng galing ng mga student athletes para sa pride, honor at future spot sa World Sports Echelon. At sa mga susunod pang 3 araw, samahan ninyo kami sa pagsubaybay sa maagang paglabas ng tapang, galing, bilis, lakas, talento ng mga future sports heroes ng bansa. Dito sa PTV Sports Palarong Pambansa 2013, Negros Oriental. At para mas mabigyan kayo ng mas malawak na ideya sa mga aksyon at kaganapan sa Palarong Pambansa 2013, nakaantabay pa rin sa iba't ibang playing venues ang ating mga sports tropa. Patuloy ang pag-alab ng aksyon sa Day 2 ng Athletics Competition ng Palarong Pambansa 2013. At yan pa rin ang aking tututukan dito sa Governor Mariano Perdices Memorial Sports Complex. Ako naman si Desipe. 10 gold medals ang pag-aagawan sa ikalawang araw ng aksyon sa gymnastics competitions. Kaya naman, patuloy ako nakasubaybay dito sa Negros Oriental State University. Ako po, si Meg Siozon. Palakasan sa pagkampay, unahan sa pagtapik sa finish line. Iyan ang ating masasaksihan sa pagsikad ng aksyon sa swimming competitions dito sa Senator Lorenzo Teves Aqua Center. Ako po, si Cristabel De Leon. Pero bago po namin ipresenta ang highlights ng second day of full competitions ng 2013 Palarong Pambansa, silipin po muna natin ang pinakamalalaking sports stories ngayong araw. Kung kahapon ay 13 medalyang ginto lamang ang pinakawalan, sa second day of official action ay sumipa na ang bilang na ipinamigay sa 21 sporting disciplines na nilalaro sa 2013 Palarong Pambansa. Pero tulad noong una, nauwi sa virtual showdown ng National Capital Region, Visayas ang bakbakan. Dalawang sporting disciplines ang dinomina ng NCR at ang mga ito ay ang swimming at gymnastics. Siyam na gintong medalya ang nasungkit ng Metro Manila athletes sa swimming habang 8 naman sa artistic gymnastics. Bukod pa rito, umukit rin ang 2 bagong pamantayan sa swimming ang NCR. Nagsumite si high school student Catherine Bondad ng record-breaking swim na 1 minute and 7.47 seconds sa girls' 100-meter backstroke. Habang new games mark na 2 minutes and 13.52 seconds naman ang naitala ng NCR Elementary Team sa girls' 200-meter medley relay. Sa kabilang banda, 8 naman mula sa 10 gold medals na nakataya sa Day 2 ng gymnastics competitions ang hinakot ng NCR. Patuloy na tinututukan ng Philippine Sports Commission ang pag-angat ng kalidad ng mga national athletes. At kabilang sa mga proyektong inaasikaso ngayon ni PSC Chairman Richie Garcia ay ang friendly games ng mga Pinoy athletes tigasing European at Latin American teams. Ang kabuuang detalye, hatid ni Miss Meg Siozon. Hindi pa man naisa sa katuparan ang 2 exhibition games sa bansa ng Chinese basketball team sa Shanghai Sharks, may niluluto ng bago ang Philippine Sports Commission para sa ating mga atleta. Ayon kay PSC Chairman Richie Garcia, nakikipag-usap na sila sa kanilang counterparts mula sa ilang European at Latin American countries para sa posibleng friendly matches laban sa mga Pinoy athletes. Yes, my apprehension at first was, sabi ko, wow, 10,000 athletes plus officials and guests, no? Kung paano nila let's say, how will they cope up with this number, no? So, but apparently they seem to be showing us that kaya nila, no? Kaya nila. Mismo ang mga sports official umano ng Spain, Brazil at Argentina ang nagsuggest sa kanila ng proyekto. Dahil dito, sasamantala Garcia ang openness ng mga sports powerhouse nation para mabigyan ng magandang training ang ating mga atleta. Ang tanging usapin na lamang ani Garcia ay ang gastusin para dito. Well, the Shanghai Shark, the schedule is on the 3rd
no? They're arriving on the 3rd. Yao Ming is arriving on the 4th. Now, of course, Yao Ming is not playing, no? But he will be around. He will inspire his team. Samantala, bukod sa inaasahang pagbisita ng Pilipinas ng Shanghai Sharks, may mga equipments at iba pang ayuda sa sports na ibibigay sa atin ang China. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Sa professional basketball, dahil wala nang bukas pa, tiyak na uusok ang aksyon sa salpukan ng defending champion San Mig Coffee Mixers at Meralco Bolts ngayong gabi. Pag-aagawan kasi ng San Mig Coffee at Meralco sa isang do-or-die match ang ika-4 at huling pwesto sa semifinals, kaya't marami ang umaasa ng maigting na gera sa karibal na koponan. Narito ang report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Isa pang rubber match ang nakatakda ngayong gabi sa tumitinding aksyon ng PBA Commissioners Cup Quarter Final Round. Sa ikatlo at huling pagkakataon ngayon conference ay mag-aarap ang San Mig Coffee at Meralco Bolts upang madetermina ang semi-final opponent ng top seed Alaska. Wagi ang Meralco sa Game 1 ng kanilang Best of 3 series, 88-85, at nakatabla naman ang San Mig sa Game 2, 192. Issue para kay Meralco coach Ryan Gregorio ang tawagan ng mga refs dahil sa Game 2 ay natawagan ang Bolts ng 32 fouls na nagresulta sa 43 free throws para sa San Mig. I was just quite surprised. We're actually playing with the same level of intensity and physicality, but somehow the calls were tighter. But of course, the burden of adjustment will be on our side, and I just hope that we'll be able to adjust. It's just so hard to win a basketball game if you allow your opponent to go to the line more than 40 times. Those are free shots. Those are shots that you cannot defend. Ang mananalo sa San Mig Meralco match ay sasabak naman sa Best of 5 semi-final series laban sa top seed Alaska. Ang dalawa pang Final 4 participants ay ang Talk and Text at Barangay Ginebra San Miguel na mag-aarap din sa parehong Best of 5 series. Pumasok ang Texters ng Bokeh nito ang Petron Blaze Boosters habang butas ng karayom ang dinaanan ng Ginebra bago nito talunin ang twice-to-beat squad na Rain or Shine. Ang semis ng PBA Commissioners Cup ay magsisimula sa darating na Biyernes. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA Commissioners Cup pa rin, tila lalong lumalawak ang fanbase ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito'y kasunod ng kanilang incredible comeback sa itinatanghal na PBA Commissioners Cup. Dumanas ng 5-game losing start sa eliminations, unti-unting gumapang paakyat ng standings ang Ginebra hanggang sa malampasan pa nila ang hamon ng mas pinapaborang Rain or Shine Elasto Painters sa quarterfinals. Narito ang report ni Ms. Sol Alger. 2 araw matapos na muling magpamalas ng Never Say Die attitude, usap-usapan pa rin maging ng mga mamayan dito sa Dumaguete City ang magical comeback ng Barangay Ginebra San Miguel sa PBA Commissioners Cup. Sa katunayan, maging ang ilang atleta ng palarong pambansa na aming nakausap ay gulat na gulat rin sa takbo ng pangyayari. Maganda kasi sa tinatagal-tagal ng panahon nakapasok din sila dahil sa determinasyon na pinakita nila. Yun lang. Kasi lahat sila magaling at maraming effort and lahat sila nagtutulungan para makapasok sa final. Naharap sa twice-to-win disadvantage sa quarterfinals, ginamit na puhunan ng Ginebra ang laki ng puso at suporta ng mga naghihiyawang fans para umabante sa Final 4. Kasi nga, sabi ko malalim ang bench nila. So, hindi ko na malalim ang bench namin. The only thing that I have to do is my players should be conditioned. Para pwede sila magtagal sa mag-report. Kahit magpalit ay sabi ko nga, 5 na lang naman ang laban dyan. So, kahit magpalit sila na palit, kami naman, we have to stay fit and focus. Kahit hindi masyado malalim na bench, but lahat naman na pinubulot natin, nakiklik, maganda na sa amin yan. Sa katunayan, maging ang 2 former PBA players na sina Ron J. Enrile at Gerald Francisco na nandito ngayon sa Dumaguete City ay parehong hindi na itago ang pagkamangha sa ipinakita ng Gene Kings. Biyernes ay sasagupain ng Ginebra ang Talk and Text tropang Texters sa Game 1 ng kanilang Best of 5 series. At dito ay inaasahang lalo pang magiging mabangis ang performance ng Al Francis Chua Mentored Squad. Para sa PTV Sports,
Sol, Aljor Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi naman nagpapakakumpiyansa ang Talk and Text Tropan Texter sa semifinal showdown kontra Barangay Ginebra San Miguel. Ito'y dahil na rin sa magandang ipinapakita ng popular na karibal ng Kubunan. May report si Miss Golda Christy Grospe. Maging ang ilang manlalaro ng Talk and Text Tropang Texters ay humanga sa malapelikulang istorya ng kampanya ng Barangay Ginebra San Miguel sa PBA Commissioner's Cup. Topsy-turvy kasi ang naging takbo ng kampanya ng crowd favorite squad sa elimination phase. Bago sila naglista ng kahang-hangang upset kontra second seed Rain or Shine Elasto Painters supporters. Yung kumpiyansa nila ngayon napakataas, so mahirap kalaban. Kahit naman ng elimination si LA, halos lahat ng mga role player nila, di ba? Dahil dito, hindi itinuturing na easy opponent ng Talk and Text ang Ginebra, lalo pat palaging bitbit ng karibal ang pamosong never say die spirit. Sobrang hirap i-underestimate yung team na yun. Parang yun yung ginawa ng Rain or Shine. Parang nung game 1, nag-relax sila and then... At bagbat sa Biyernes pa ang simula ng kanilang semifinal series, inilatag na rin agad ng Talk and Text ang plano para sa showdown kontra Ginebra. Nag-step up. So, yun yung pinag-aanda namin. Ang yung import nila. Ang Talk and Text at Ginebra ay minsan nang naglaban sa finals ng PBA Commissioner's Cup noong 2011, kung saan nanaig ang Manny V. Pangilinan franchise sa serye 4-2. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Puspusan na ang pagtatrabaho ni boxing manager Aljo Haro para matupad ang pinapangarap na title shot ni Pinoy minimum weight top contender Denver Cuello. Mga ilang beses nang naunsyami ang dapat sana'y mandatory title challenge ni Cuello dahil sa paulit-ulit na pag-iwas ng ilang reigning champion sa 105-pound division. Alamin natin kung ano na ang estado ng negosasyon para sa title shot ni Cuello sa report ni Ms. Cristabel De Leon. Malalaman na ngayong linggo ang kumpirmasyon ng mandatory title challenge ni Pinoy minimum weight prospect Denver the Excitement Cuello. Ang long-time WBC 105-pound youth champion ay ilang ulit nang iniiwasang makaharap ng reigning title holder ng kanilang dibisyon. Pero kwento ng manager ni Cuello na si Aljo Haro, napika na ang WBC sa ilang ulit na pagkakapos po ng title defense ni Chinese champion Xiong Zhaozong kay Panamanian challenger Carlos Ortega. Unang ipinagpaliban ang dapat showdown ni Zhong at Ortega bago muling nakansela ang rescheduled May fight ng dalawang minimum weight rivals. So, baka matuloy na yung world title natin at tayo na. Sino kalaban niyo? Xiaozong, yung Chinese. Ngayon, inintay lang natin yung confirmation ng date saka yung venue. Pero may linaw na kaming usapan dahil dali ako ng China tapos dito ng Bangkok dahil nakipag-meeting ako dun sa promoter ng Chinese, di ba? Sa manager niya. Dahil dito, naniniwala si Haro na hindi na makakalusot pa sa kanila si Zhong, lalo pat inaatasan na ng WBC ang kampo ng Chinese titleist na magsagawa ng mandatory title defense kontra Cuello. Matagal nating inihintay, di ba? So ngayon, bigla na bago ang ihip ng hangin at tayo na makapalaban. So 100%, 101% tayo na talaga. Probably June. Bukod sa pirmahan ng kontrata, aasikasuhin rin ni Haro ang venue ng laban na posibleng ganapin alinman sa Macau, Singapore, Kunming, China ang hometown ni Zhong. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, kasado na ang lahat para sa staging ng Dirt Bike Invitational sa Santa Rosa, Laguna ngayong weekend. Kabilang sa mga inaasahang pipidal sa two-day event na ito ay sina former national riders Eusebio Quiñones, March McQueen Alunar, Frederick Feliciano at Alvin Binosa. Ito po ang tinutukan ni Nicole Ramos dyan sa Maynila at narito ang kanyang report. Isang kapanapanabik na Dirt Bike Invitational ang masasaksihan ng sports fans ngayong weekend. Bukod kasi sa magiging pag-obserba ng mga officials mula sa World Cycling Governing Body na UCI, pakikinangin rin ng presensya ng mga former national riders ang nasabing torneo. The very good goal of hill cycling to actually look into mountain bike because I believe it has a very large population where when you host OEM competition, you're looking at 2,000 participants.
So this 2,000 participants is not only initiate to actually look into getting good riders, then it will just come to nothing. So this is a very, very good goal. Ilan lamang sina dating SEA Games veteran Eusebio Quiñones, March McQueen Alionar, Frederick Feliciano at Alvin Benosa sa mga makikipagtagisan ng bilis. Ayon kay event organizer Athena Mendoza, katatampukan ng 2 kategorya ang kanilang pakerera, cross-country at 4-cross events. Event for all types of settings also, and open event for the competitive and serious cyclists. We started only last year with 4 categories for our road brothers in cycling. And then the enduro, which will be 4 stages this year. Last year it was 3 stages only, now it's a 4-stage enduro event. Then we'll also have the championships for the Philippine Field. So this is also a final of the series of overflow events happening in the country. Present din sa press conference na ito ang ilang matataas na officials ng Philippine Cycling Confederation. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. May tuturing na alien sport para sa mga Pilipino ang popular na European at Indian discipline na cricket. Pero unti-unti nang ipinapakilala sa rabid Filipino sports fans ang bat and ball game na sinasabing nag-originate sa 16th century. May report si JP Palileo. Sanipuwersa ang Special Olympics at Philippine Cricket Association para may sulong ang mas magandang ugnayan ng kanilang grupo. Kamakailan lamang ay kapwa pumirma ng Memorandum of Understanding ang magkabilang partido upang mabigyan ng pagkakataon ng mga special children na mahasa sa paglalaro ng cricket. Ayon kay Special Olympics Executive Director Kay Samson, layo ng partnership na mabigyan ng atensyon ang pangangailangan ng mga special children, partikular na ang pagdevelop sa kani-kanilang motor skills. It will be a very good opportunity for intellectually disabled athletes to practice the sport. In Special Olympics, we believe that everyone deserves the right to play on the same playing field. And we are very, very happy and honored to be part of the Philippine Cricket Association. And their help will be able to provide great opportunities for our athletes. Samantala, mapila naman sa publiko sa Philippine Cricket Association Chief Executive Officer Ian Sinclair na tangkilig ng sport. Kwento ni Sinclair, madaling matutunan ng cricket dahil halos kapareho lamang aniya ito ng baseball at softball. We're looking actually now to promote cricket in the Philippines. As I said, gracious players ever play cricket 5'6". You don't have to be tall, you don't have to be small to play cricket. We are trying to move cricket in. You know, if you have played softball, baseball, a lot of the skills are very much applicable to cricket. And we're really looking now to move cricket. We want to get a lot more indigenous Filipinos playing cricket because, you know, the reality is this is a nation of 110 million people. There are 70 world-class cricketers in this country. We want to find those 70 world-class cricketers. We really want Philippines to come and embrace the cricket. So we're looking to get guys to play. We want to take the Philippines. We're number 2 in the world at the moment. We want to move up to a lot more in the next few months and the next few years. And we've got the potential to do that here. There are lots of potentially very, very good cricketers here just waiting to be found, and we want to find them. At para sa kalaman ng lahat, ang cricket ay isang Old English sport na nilalaro na ngayon sa mahigit 100 mga bansa. Para sa PTV Sports, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Unang hato pa lamang yan ang mga sports updates na aming ihahatid sa inyo sa aming pagbabalik ang mga kaganapan sa 3rd official day of action ng 2013 Palarong Pambansa dito sa Negros Oriental. Po si Chairman Richie Garcia ng Philippine Sports Commission. Maraming salamat sa PTV Sports for giving airtime for the development of sports in our country. Maraming salamat sa PTV Sports. Bukod sa pagiging home of the gentle people, masasabing most romantic city in the South din ang Dumaguete.
Umaga o gabi, tunay na a sight to behold ang Rizal Boulevard para sa mga Dumagueteños at turista. Sa kulay berdeng dagat, talagang maihahambing ang shoreline ng Dumaguete City sa mga malilinis na cornice at Seaport Avenue sa iba't ibang panig ng daigdig. It's a nice place to go and stroll at night. It's a nice place to walk during and there's lots of food. Ilang multi-gold medalist na ang nakikilala sa larangan ng gymnastics. Sa unang araw ay kapwa umani ng tigda-dalawang ginto sina Carlos Yulo at Gian Riomales ng National Capital Region. Balikan natin ang aksyon sa mat ng Negros Oriental State University kasama si Miss Meg Siozon. Total dominance ang ipinamalas ng National Capital Region sa Artistic Gymnastics Competitions ng Palarong Pambansa 2013. Kung sa Day 1 ay 7 out of 8 gold medals ang naisubi ng mga Manileño gymnasts, ngayon naman ay nagdagdag sila ng 8 ginto sa kanilang koleksyon. Grace at difficult somersault ang naging puhunan ni elementary student John Cruz para magibabaw sa floor exercise at horse vault. Dahil dito, 3 gintong medalya ang napasa kamay ni Cruz sa 2013 edition ng Palarong Pambansa. Masaya po. Dahil nanalo po ako. Floor exercise po, pati vault. Anong medal? Gold po. Bukod kay Cruz, triple gold medalist din si 2012 Best Male Athlete Carlos Yulo sa Secondary Division. Umiscore si Yulo ng 13.77 points sa floor exercise para mamayani laban sa kanyang teammate na si eventual runner-up Martoni Abanya. Pero pagdating sa horse vault, nabaliktad naman ang pangyayari. Si Abanya naman ang kumoko ng ginto habang nagkasya lamang sa silver medal si Yulo. Sa Girls Elementary Division, pare-parehong sumungkit ng ginto sina NCR Betsy Mary Busria, Gian Riomales at Maika Bernate. Nag-reign na si Busria sa floor exercise. Dinomina ni Riomales ang balance beam, habang nagibabaw naman si Bernate sa horse vault. Ang 2 pang gold medals ng NCR ay courtesy naman ni high school student Regine Reynoso. Umani si Reynoso ng 13.05 points sa exercise at 12.51 points sa horse vault para magkasabay na pagreynahan ang 2 aparatus. Feel happy, I mean, fulfillment, yeah. Parang, I'm proud of myself na pinagpaguran ko to and then it was all worth it in the end. With my kids, ang tagal na namin nagpre-prepare for this competition and from then on, sinabi ko na sa kanila what to expect. So with regards to motivating them, usually I just talk to them, I just tell them to do their best and enjoy the competition. So pag nagawa naman nila yung best nila, it's like they won already. Sa kabuuan, humakot ang Metro Manila athletes ng 15 gold medals sa 2 araw na artistic gymnastics competitions. Mula dito sa Negros Oriental State University, Meg Siozon, Palarong Pambansa 2013. 16 na gintong medalya ang kaagad na pinaanod sa first day of swimming competitions. Alamin natin kung sino-sino ang mga rehiyong namakyaw na sa Senator Lorenzo Teves Aqua Center mula sa aming kasamang si Miss Cristabel De Leon. Maagang nagpamalas ng bangis sa swimming competitions ang Powerhouse National Capital Region. Sa 16 na gintong medalyang ipinamigay sa Day 1 of Action sa Senator Lorenzo Teves Aqua Center, siyamang hinakot ng Metro Manila Tankers. Unang namayani sa boys 400-meter freestyle si NCR High School bet Alberto Batungbakal na nagrehistro ng winning time na 4 minutes and 26.51 seconds sa finals. Tinalo ni Batungbakal na mahigit 5 segundo ang teammate na si Maurice Ilustre, habang nagkasya naman sa third place finish si Justin Estremos ng Eastern Visayas. Pero ang kuminang ng husto sa panig ng NCR ay si secondary student Catherine Bondad at ang elementary girls relay team. Nagtala si Bondad ng bagong meet record na 1 minute and 7.747 seconds sa 100-meter backstroke, habang bagong pamantayan na 2 minutes and 32 seconds naman ang nailista ng girls team sa 200-meter medley relay. Bukod kina Batungbakal, Bondad at sa girls relay team, umani rin ng ginto para sa NCR. Sina Dara Michelle Carrion sa elementary girls 100-meter backstroke, Rafael Santa Maria sa secondary boys 100-meter backstroke, Regina Castrillo sa elementary girls 50-meter butterfly, Maurice Ilustre sa secondary boys 200-meter butterfly, Kristen Chloe Dao sa secondary girls 200-meter butterfly, at ang secondary girls team sa 200-meter medley relay.
Sa kabuuan, kumupo ang National Capital Region ng 10 golds, 5 silvers at 2 bronzes sa unang araw ng swimming competitions. Bukas ay inaasahang ipagpapatuloy ng mga Manileño ang paghakot ng medalya sa Day 2 of pool actions. Mula dito sa Senator Lorenzo Teves Aqua Center sa Dumaguete City, Cristabel De Leon, Palarong Pambansa 2013. Bukod sa Rizal Boulevard, may isa pang pumupukaw ng atensyon ng 16,000 ng Palarong Pambansa dito sa Dumaguete City. Alamin natin kung ano ang aktibidad na ito na itinatag para sa mga bisita ng Negros Oriental. Tiniyak ng Negros Oriental Provincial Government na magkaroon ng worthwhile at memorable stay ang kanilang mga bisita. Kaya naman, gabi-gabi may nightly activities dito sa Freedom Park. Tara, gimmick tayo! Alam nyo ba na may isang koponan sa basketball dito na po pwedeng sabihin na James Yap wannabe team? Kilalanin natin sila sa pagbabalik ng PTV Sports Palarong Pambansa 2013 Negros Oriental. Hi, ako po si Raba Luceni at ugaliin pong manood ng PTV Sports. Matinding inspirasyon ang ibinibigay ni San Mig Coffee Mixer superstar James Yap sa kanyang mga kababayan sa Western Visayas. Sa pagsubaybay namin sa unang 3 laro ng koponan, lahat ng mga players ng light blue and white team ay masasabing James Yap clone. May report si Miss Meg Siosong. Sa kulay ng kanilang uniforme, kilos ng mga players, court mannerism at lalawigang hindi mahirap i-associate ang batang ito kay PBA superstar James Yap. Ayon kay Western Visayas coach Nel Sutosta, ang San Mig Coffee Mixers 2-time PBA MVP ang role model at inspirasyon ng karamihan ng kanyang mga players. Malaki impluwensya ni James kasi produkto siya nga ng Washong, and then idol nga nila si James, pero hard work lang talaga, saka practice everyday. Isa sa mga title favorites ngayon sa Palarong Pambansa, ang Western Visayas basketball team, na noong nakalipas na taon ay nagkasya lamang sa bronze medal finish sa likuran ng National Capital Region at Calabarzon. Gaya ng kanilang kababayan at kuya na si James Yap, pangarap ng mga Western Visayas Cagers na sumunod sa yapak ng kanilang idolo. Partikular na pumupukaw ng pansin ng mga basketball fans dito sa Dumaguete City ay ang isang high school point guard na kilala sa bansag na numero 8. Itigan namin tong Iloilo, Kalbo. Number 8 yung Kalbo. Maliksi at maraming kilos. Ang ilan lamang sa mga katangian ni Ilonggo Cager John Paul Calvo. Sa kanyang average na 12 points per game, ang 5'7" off-guard na si Calvo ang isa sa mga dahilan kung bakit humahataw ngayon ng 3-0 record ang Region 6. Malaking inspirasyon po sa amin si Kuya James sa Negros. Gusto ko siya makita kasi idol ko siya. Sa ngayon ay dinadayo ng mga basketball scouts mula sa iba't ibang eskwelahan sa Maynila ang Palarong Pambansa. Tulad na lamang ni na former PBA players at ngayoy Letra Knights assistant coaches Gerald Francisco at Ron J. Enrile, na kapwa naniniwala na sa hilatsa ng estilo ng Western Visayas, tunay na si James Yap ang pinaghulmahan ng mga players ng team. May inspiration galing kay James Yap. Siyempre, yung ibang coaches sinasabi, James Yap galing Iloilo or Bacolod, di ba? Gusto nila maging James Yap din.
Sa itsura ng katawan nila mukhang din eh. So tingin ko meron talaga. At tulad ni Calvo at ng iba pang mga sumisibol na basketball players, sa palarong pambansa unang naghasa ng talento si Yap, na itinuturing ngayon bilang most popular catcher in the Philippines. Bukod sa 3-0 record sa secondary men's basketball, patuloy rin sa pagpapakita ng puwersa sa athletics ang Western Visayas. Matapos sa humakot ng 3 ginto sa Day 1, balik sa pagtatrabaho sa track and field oval ang mga taga Region 6. Nakasubaybay pa rin sa Governor Mariano Perdices Memorial Stadium si Dennis Principe. Dalawang barefoot athletes ang kumuha ng atensyon sa athletics competition ng 2013 palarong pambansa dito sa Dumaguete City. Hindi nalintanan ni long jumper Jessa Mayor ng Cagayan Valley ang mainit na track upang makamit ang gold sa isang dikit na laban sa finals ng long jump sa secondary division. Bago si Mayor ay rumehistro si Muyin Kimberly Alforque ng Northern Mindanao ng 5.29 meters upang maging heavy favorite na maiuwi ang ginto. Naging dramatic ang ending ng kompetisyon na ito na magtala si Mayor ng 5.30 meters upang iuwi ang ginto. Medyo mahirap po kasi hindi ko pa po naabot yun eh. Pero kung po, sinubukan ko na lang po yung best ko para naabot po yun. Si Alforque ang kumuha ng silver habang si Mary Anthony Diasto ng Western Visayas ang bronze medalist. Muntik nang hindi makasali si Mayor sa event na ito dahil sa munoy hindi pagdating sa tamang oras ng kanilang assigned driver papunta sa venue. Yes sir, kasi nahuli po kami. Pero kanina nag-represent po, punta na lang po kami sa roll area para makasali po. Ano nangyari? Nahuli po kami sa kwan. Kasi nung pa po yung kaming driver ata sir. Kaya nag-tricycle na lang po kami. Samantala, si high school student Brian J. Pacheco ng Central Luzon ang ikalawang barefoot athlete na nag-uwi ng gold medal na magtala siya ng games record sa javelin. Sumibat ng 57.81 meters si Pacheco na bumura naman ng 51.51 meters na naitala ni Danilo Abra noong isang taon. Mas sanay ko po kasi pag kasi po pag nag-spike po, nasobra po ako sa line. Si Joshua Vincent Patalud ang silver medalist sa kanyang 56.75 meter throw habang bronze si Renzi Jan Hemulaga sa kanyang 55.10 meter performance. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan dito sa Dumaguete City. Lahat ng 21 kompetisyon na lalaruin dito sa Negros Oriental ay nagsimula na ang aksyon. At 4 sa mga ito ay tinatawag na demo sports. Isa rito, ang bocce. Alamin natin mula kay Cristabel De Leon kung ano ang sport na bocce. Sa aming paglilibot sa mga game venues, napansin namin ang isang hindi gaanong pamilyar na sport na nilalaro sa Airco Bowling Center dito sa Dumaguete City. Ito ay ang bocce, na kabilang sa bowls o ball sports. Isang laro na nag-ugat sa Old Rome. Ang bocce ay nag-debut bilang demonstration sport sa palarong pambansa ngayong taon bilang bahagi ng mga events sa Special Olympics. May 3 kategorya ang larong ito, ang singles, doubles, at team events. We are planning to recommend increase in our sports event. Sa rubberized court, pagugulungin ng unang timang cue ball o palina sa isang pwesto na magiging basehan ng bato ng iba't ibang kulay na bola. Ang bola na may pupukol ng malapit sa palina ang mabibiyayaan ng puntos na ang pinakamataas ay 4 points. Ang unang maka 12 points sa singles at doubles ang siyang magwawagi, habang 16 points naman ang pamantayan sa team competitions. Malimit na laruin ng mga special children ang bocce dahil na rin sa mga attractive ball colors at psychomotor development. Kasi nandyan ang eye-hand coordination, ang skill, may strategies. So sila nag-iisip sila paano nila ipalalapit doon sa palina, yung kanila hinahagis. Ang mga palaro sa bocce ay tatagal hanggang Biyernes kung saan 3 gintong medalya ang pinaglalaban-labanan dito. Samantala, narito naman ang latest medal tally sa mga oras na ito.
At yan po ang highlights ng second day of full competitions ng 2013 Palarong Pambansa dito sa Negros Oriental. Sa ngalan ng aming mga field reporters na sina Dennis Principe, Cristabel De Leon at Meg Sioson, 10 ng coverage team ng PTV Sports at sa kabutihang loob ng Department of Education ng Negros Oriental Provincial Government, Governor Roel Digamo, Mr. Adolf Aguilar, Shoot, Edit Live and Timeline Digital Productions, Foundation University Vice President Victor Vicente Cinco, Axel, Barako Bull Energy Cola, Amazing Playground, Dermstatic, Glorious Blend Coffee at PhilHealth. Ako po si Snow Badwa at sa tulong po ng aming mga kaibigan mula sa Shoot, Edit Live and Timeline Digital Productions, sama-sama po nating sariwain ang ilang magagandang tagpo sa opening ceremonies ng week-long Sports Fest.